Spotted daw si Stephen Curry at Jason Tatum sa Boston. Eto na ba ang senyales? Dre at Klay hindi na nakapagpigil, sinagot na etong si KD. At Uncle Drew mga idol is back sa bagong video na lumabas. Mukhang hindi pa man nagsisimula ang bagong NBA season, umiinit na agad ang usapan tungkol sa posibleng malalaking galawan ngayon ng mga superstar. Mas umiinit ang usapan tungkol kay Stephen Curry sa lumabas na bagong balita. Kasabay nito unti-unti na rin nabubuo ang isang potentially historic free agent class sa 2027. Ang daming superstar na kabilang. Sumagot naman si Draymond at Klay sa sinabi ni KD tungkol sa Warriors. At may magandang balita naman tungkol sa recovery ni Kyrie Irving. Pero simulan muna natin kay Steph. Ayon kay James Stewart, spotted umano na naglalaro ng golf sina Curry at Jason Tatum sa Boston. Syempre kapag may superstar na napunta sa city na ibang contender at may kasama pang player mula sa team na iyon, mabilis talagang nabubuo ang kung ano-anong spekulasyon. Pero malinaw nating sasabihin mga idol, wala pang kumpirmasyon na may kinalaman sa trade o recruitment ang golf session na ito. Posibleng natripan lang talaga makita at maglaro ng dalawang NBA stars. Gayunpaman, interesting ang timing dahil neto man nakarang araw nasasangkot si Curry sa isang blockbuster trade rumor tungkol sa interes ng Celtics sa kanya. Dagdag pa rito, naniniwala si Sports Illustrated writer John Karalis na kapag naging available si Curry, agad na kokontakin ni Boston President of Basketball Operations Brad Stevens ang Golden State Warriors para mag-alok ng trade package. Hindi iyon report na may actual lang negotiation, opinion lamang yon ni Karalis tungkol sa posibleng gawin ng Celtics kung sakaling buksan nga ng Warriors ang pinto para sa trade. Pero naiintindihan kung bakit nakaka-excite ito para sa Boston fans. Bukod syempre sa bagay kay Steph ang Celtics jersey, kapag may pagkakataon makuha ang isang player tulad ni Steph, natural lang na asahan mong susubukan ng isang contender na alamin ang kanyang presyo. Ang tanong nga lang ngayon, bakit nga ba pinag-uusapan ng posibilidad na maging available etong si Curry? Ayon kay Marcus Thompson, malaking parte ng hopes ng Warriors sa susunod na season ang nakasalalay kay Steph habang hinihintay nila makabalik mula sa injury sina Moses Moody at Jimmy Butler. Ibig sabihin posibleng kailangan na naman niyang pasanin ang malaking offensive responsibility ng Golden State sa simula ng season. At tandaan mga idol, 38 years old na si Curry. At kung wala na naman mangyari this season, baka mapatingin-tingin na talaga si Curry sa ibang team. Sabi nga ng ilang GSW fans, tulog daw ang GM ng Warriors. Kahit elite pa rin ang shooting, conditioning at overall impact niya, hindi naman simpleng trabaho ang paulit-ulit na buhati ng isang team sa mahabang regular season. Kaya habang wala pang indikasyon na gusto niyang umalis, naiintindihan kung bakit lumalabas ang mga tanong tungkol sa direksyon ng Warriors at kung kaya pa ba nilang bumuo ng championship level roster sa paligid niya. Mas nagiging interesting pa nga ang sitwasyon dahil kabilang si Curry sa mga malalaking pangalan na posibleng maging available sa summer ng 2027. Ayon kay ESPN salary cap expert Bobby Marks, pwedeng maging isa sa pinaka-star-studded sa modern NBA history ang 2027 free agent class. Kasama ba naman sa listahan ng dapat bantayan sina Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Nikola Jokic, Kawhi Leonard, LeBron James, Karl Anthony Towns, Jimmy Butler, Anthony Davis, Kevin Durant, Brandon Ingram at Kyrie Irving. Hindi pa final ang listahang yan. Marami sa kanila ang may player option para sa 2027 at 2028 season. Maaari sila mag-opt-in, pumirma ng extension o gumawa ng bagong agreement sa kanilang current team bago pa man magbukas ang free agency. Kaya hindi ibig sabihin mga idol na lahat ng pangalan sa listahan ay sigurado magiging available. Pero isipin na lang natin ang possibility, Giannis, Jokic, Curry, LeBron at Durant sa iisang free agent market. Sigurado magiging maingay talaga ang summer ng 2027. Agawan talaga malala ang mga teams sa mga superstar na yan. Isa sa pinakamalaking kontrata posibleng pag-usapan dyan ay kay Jokic. Ayon kay Marks, eligible siyang pumirma ng 5-year contract na nagkakahalaga ng $359.5 million kapag naging free agent na siya sa susunod na summer. Kapag nangyari yon, magiging pinakamalaking deal umano yon sa kasaysayan ng NBA at aabot na sa $724 million ang kanyang career earnings. Partida, parang part-time job lang na The Joker ang NBA, parang napasok nga lang sa 8 to 5 work pero paldo na ang kinikita. Habang pinag-uusapan naman ang future ng mga superstar, naging mainit naman ang usapan tungkol sa paghahalin tulad ni KD sa Warriors at Sixers.
Nagsimula ito na magkomento si Kevin Durant sa Instagram at sabihing mas talented on paper ang Sixers ngayon kaysa sa championship team niya noon sa Golden State. Kinumpara ni Durant na may recent MVP ang Philadelphia kay Joel Embiid, recent Finals MVP kay Jaylen Brown, multiple-time All-Star kay Tyrese Maxey at syempre si LeBron James. Sa kanyang comparison sa 2017 Warriors, sinabi niya hindi naging MVP candidate itong si Klay Thompson, 22 points per game lang, at binanggit din niya si Green na may 14 points per game, habang tabla lang sa MVP si Steph at Embiid. Mukhang ang punto ni KD ay mas marami raw high-level individual scorers at award-winning stars ang Sixers sa papel. Ang problema, hindi naging maganda ang dating ng komento niya para kina Klay at Draymond. Sumagot etong si Klay Thompson at tinanong si Durant kung okay lang ba siya. Si Green naman nagbiro na baka akala raw ni KD ay gumagamit siya ng burner account na magkomento ito. Kalaunan ipinaliwanag ni Draymond kung paano niya nakikita ang basketball perspective ni Durant. Para kay Green, mga idol, nakatuon umano si KD sa players na kayang gumawa ng maraming puntos. Kaya kapag kinumpara niya ang dalawang roster, una niyang tinitingnan ang dami ng elite scorers. You also have to understand the way KD view basketball. The way KD view basketball is very Uncle Drewish. Will be about buckets. That's how KD view the game. Pero hindi sumang-ayon si Draymond sa idea na mas magaling sa papel ang Sixers kaysa sa 2017 Warriors. Para sa kanya, hindi ganun kasimple i-compare ang both teams. Ang punto sa debate na ito ay kailangan tandaan ang talent on paper, mga idol, ay hindi otomatiko katumbas na mas magaling o maganda ang team sa actual game. Chemistry pa din, roles, at kung paano nagtutulungan ang mga players at kung ano ang na-achieve nila pagkatapos ng season. Sa huli, ayon kay Dre, ire-respeto niya naman ang naging opinion ng kanyang former teammate. Samantala, may positive update naman kay Kyrie Irving. Matapos sa kanyang torn left ACL noong March 2025 at ma-sideline ng 19 months, fully healthy na raw ngayon ang 34-year-old Mavericks guard ayon kay ESPN insider Shams Charania. Sa mga bagong training clips mula sa More Than a Run, makikitang kumpiyansa na ulit si Kyrie sa kanyang ball handling. Mabilis na naman iniiwanan ng kanyang defenders, shifty na ulit. Kita mo na din talaga yung bilis niya na parang wala na talagang injury. Pinuri rin umano ng bagong coach na si Dusty May ang early work ni Irving. Kasama ang mga batang player tulad ni Cooper Flagg sa roster, may dahilan ngayon ang Mavericks fans para maging optimistic tungkol sa paparating na season. Pero gaya ng ibang player na galing sa major injury, ang tunay na test talaga ay kung paano siya magpe-perform kapag nagsimula na ang competitive games. Maganda ang training videos, mga idol, pero mas mahalaga pa rin kung paano tutugon ang katawan niya sa regular season intensity. Sa kabuuan, parang papunta tayo sa isang NBA season na puno ng malalaking tanong. Mananatili bang competitive ang Warriors habang umaasa ng malaki kay Steph Curry? May tunay bang posibilidad na maging opsyon ang Boston kung sakaling maging available siya? Gaano karaming superstar ang talagang aabot sa free agency sa 2027? At tama ba si KD the Slim Reaper na mas talented sa papel ang bagong Sixers kaysa sa 27 Golden State? E-komento nyo lang yan sa baba, mga idol, palike na din ang ating video at mag-subscribe. Maraming salamat.